niyang katawan. And then, tuloy po sa, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayan po, then, yan, Hebrew 13:4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero kailangan po, sabi nga doon, ay maging tama yung ating buhay, sexualidad, or yung ating buhay na ang ating katawan maging tama po sa ating Panginoon. Even sabi nga po natin, ayan po yung mga verses na ating pinag-uusapan. Sabi po, may mga, yan po yung number 1. At ang number 2 po ay, yan na ba yung number 2? Ating mga relasyon. Yan po ay 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Ayan po. May mga relasyon daw po na dapat na inilet go na natin. O kung ito ang magpapalayo sa atin kay Kristo. At may relasyon naman na pwede nating ayusin at itama. O meron namang nandyan ka na, huwag ka nang muling magkasala. Yan po yung sinabi ni Jesus noon dun sa Samaritan women. Alam niya yung ating buhay, alam niya yung ating pagkatao, pero binigyan niya tayo lahat ng pagkakataon para ayusin yung ating buhay. I-let go natin yung dapat i-let go, ayusin natin, at huwag na nating balikan yung mga bagay na nagpaparumi sa ating katawan. Kasi ang sabi nga po dun sa Kedusha, dapat separation from and dedication from the Word. Ayan po. Kaya napakaraming pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng ating Lord para po ayusin natin yung ating mga buhay. 3 bagay po ito. Sabi niya, kung mayroong relasyon na pwede nating i-let go na natin. Mayroong relasyon na pwede nating itama na po natin sa harapan ng ating Panginoon. At yung sabi nga, kung nandyan ka na, kung ano may mga bagay na nandyan ka na, huwag na tayo mag-isip pa ng iba't ibang mga bagay, nandyan ka na, magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayusin natin yung ating pagharap sa ating Panginoon. Ang pangatlo po ay ang ating mga pananalita. Ayan po. Ano po? Asa nakalagay doon sa ating pananalita? Ephesians 4:29-32, Ephesians 5:4. Basahin po natin. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi, parang lumiit, hindi ko mabasa, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ayan, dapat daw po yung ating word na lumalabas ay encourager, encourager tayo doon sa mga tao ng mga alas na napag-usapan natin, na pag-aralan natin, na minsan, kung mga kausap natin ay may mga problema, may mga pinagdadaanan, mas maganda na pakinggan na lamang po natin sila para ilabas nila kung ano po yung kanilang nasa kalooban. Kung hindi naman po panahon na para tayo ay magpayo o magsalita sa kanila, willing na lamang po tayong makinig. At sa tamang oras, sa panahon, at sabi nga, kailangan natin siyang ipanalangin para makomfort siya at para maging encourager tayo. Minsan kasi, baka nagiging tagahatol na tayo. And then, ano yung kadugtong? At huwag, sa 30 pa ako. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak. Ayan. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Tuloy, yan. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot,
kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Diyan pasok yung ating chesed. Di ba? Mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Kristo. Then, ayan po, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ayan po. Then, number 4. Number 5. Ang ating, ito pa, number 4, ang ating pag-iisip. Ayan, di ba? Kasi personal, andito lahat yung aspeto, yung ating katawan, yung ating relasyon, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip. Ayan, ano po sinasabi sa ating pag-iisip? Colossians 1:3-2. Colossians 3:1-2, baligtad. Ayan, yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo. Ituonin nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. And Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Number 5, ang ating pag-uugali. Ephesians 4:32. Ayan, yan din. Sa halip, maging mabait kayo ulit. Maging mabait, importante talaga maging mabait. Ayan. Kayo at maawain, di ba? Paulit-ulit, mapagpatawad kayo sa isa't isa. Baka hindi na natin mapatawad-tawad yung ating mga katabi. Baka hindi natin mapapatawad yung ating mga kasama. Pero bilang mananampalataya, ang sabi po, dapat maging mabait tayo at maawain. Ayan. Lugar na maging tagahatol tayo, maawain tayo. Kasi alam natin na kung mas binigyan ka ng Lord na mas malawak na understanding, dapat naiunawaan natin yung mga bagay na minsan ay hindi natin maunawaan. Ayan po. Next. Ayan po. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang katugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po niya, sikapin nating matutunan. Magsikap po tayo. Everyday nagsisikap po tayo kasi hindi naman yan instant. Pero dapat habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mas nagiging malawak yung ating kaisipan, mas nagiging malawak yung ating pagiging mabuti, yung ating maunawain, mapagpatawad, mas lumalawak ito. At lahat po tayo ay nagsisikap na magawa o matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ayan po. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ayan po din. Okay. Yan. Iwasan daw po natin ang pagiging magaspang na pag-uugali. Huwag kayong maging, okay na po yan. Asa na tayo? Number 8, yan ba yung 15 to 18? Ayan, iwasan ang magaspang na pag-uugali. Ayan, pabago-bago. Nahihilo. Asan ka na? Ayan.